pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. At samba sa'yo'y
Exodo 20:1-6. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang, hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napopuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos." Ang pag-ibig sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang pangunahing utos ay, "Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo." Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Awit 19:7-11. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. Bukod dito'y binalaan ang iyong lingkod sa pamamagitan nila. Sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Ang presensya ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos upang ating sundin. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay pag-ibig sa Kanya. Ang pagsunod din sa utos ni Jesus ay pag-ibig sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko, at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya." Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa Kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Unang Korinto 1:26-31. Tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang Kanyang hiyain ang matatalino.
Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Ang mga iniligtas. Tayo ay iniligtas ng Diyos hindi dahil tayo ay matalino, makapangyarihan, marangal, malakas, mataas o mahalaga. Ang pagliligtas ay sariling kalooban ng Ama na ibigay ang kanyang anak sa atin at tayo sa kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Diyos ang gumawa na tayo ay manalig at makipag-isa kay Kristo, at siya ang ginawa niyang ating karunungan, katuwiran, kabanalan, at katubusan." Juan 2:13-17. Malapit na noon ang Paskwa ng mga Hudyo, at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at ang mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. Gumawa siya mula sa mga lubid ng isang panghagupit, at itinaboy niya silang lahat papalabas sa templo, kasama ang mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang salapi ng mga mamamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, "Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing pamilihan ang bahay ng aking Ama." Naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat, "Ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Ang alab ng pag-ibig ni Jesus sa templo. Ibig ng Diyos na ang templo ay maging bahay panalanginan. Ngunit ito ay ginawang pamilihan ng mga Hudyo. Ikinagalit ito ng Panginoong Hesus. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw." Ito ay katuparan ng propesiya, "Ang pagmamalasakit sa iyong bahay ang sa akin umubos." Ang templo ang itinalaga ng kautusan na pook na paghahandugan ng mga haing susunugin at pangkasalanan. Ito ay propesiya tungkol sa katawan ni Kristo na kanyang ihahandog para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya't gayon na lamang ang sigasig ng Panginoon sa bahay ng Diyos. Giniba ang tunay na templo. Tinutulan ng mga Hudyo ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sinabi nila sa kanya, "Anong tanda ang maipapakita mo sa amin sa paggawa mo ng mga bagay na ito?" Sinagot niya sila, "Gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw." Hindi nila ito pinaniwalaan. 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo mo sa loob ng 3 araw? Hindi nila alam na ang sinabi niya ay tungkol sa templo ng kanyang katawan. Giniba nga nila ang katawan ni Jesus noong siya ay ipapatay nila sa krus. At siya ay nabuhay na muli sa loob ng 3 araw gaya ng kanyang sinabi.
kaya't naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa kanyang salita. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.